Nananatiling pangunahing layunin ng Estados Unidos ang makabuo ng isang kasunduan sa Iran upang matapos ang digmaan. Ito ang binigyang diin ni United States Secretary of War Pete Hegseth sa isinagawa nitong press conference kahapon. We would much prefer to get a deal. If Iran was willing to relinquish material they have and ambitions they have, open this, great. That's the goal. We don't want to have to do more militarily than we have to. But I didn't mean it flippantly when I said, in the meantime, we'll negotiate with bombs. Our job is to ensure that we compel Iran to realize that this new regime, this regime in charge, is in a better place if they make that deal. Ayon kay Hegseth, layon ng US na hikayatin ng Iran na mas mapapabuti ang kalagayan nito kung papasok ito sa isang kasunduan sa Amerika. Dagdag pa niya, kung hindi magkakaroon ng kasunduan, handa ang United States na ipagpatuloy ang operasyong militar laban sa Iran. The primary effort is a deal. We want that deal to be accomplished if at all possible. If not, then we're prepared to continue. Samantala, binigyang diin din ni Hegseth na nananatiling hindi tiyak ang mga susunod na hakbang ng US pagdating sa posibleng pagpapadala ng tropa sa Iran. You can't fight and win a war if you tell your adversary what you are willing to do or what you are not willing to do, to include boots on the ground. Ayon sa kanya, mahalaga na manatiling unpredictable ang diskarte ng militar upang hindi mapaghandaan ng kalaban ang mga galaw ng United States. Kasunod nito, ibinahagi ni Hegseth na ang mga pag-atake ng US ay nagdudulot na ng paghina ng moral ng Iranian military, kabilang ang mga ulat ng pagtalikod ng ilang sundalo at kakulangan sa mga tauhan. Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng opisyal ang video na ibinahagi ni Trump na nagpapakita ng mga airstrike ng US sa isang ammunition depot sa Esfahan, Iran, na nagdulot ng malalaking pagsabog at makakapal na usok. Samantala, kaugnay ng naunang pagtuligsa ni Trump sa mga bansang hindi sumusuporta sa Amerika, binigyang diin din ni Hegseth na hindi lamang responsibilidad ng Amerika ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. There are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Aniya, dapat anumang oras ay handa rin ang iba pang bansa na makibahagi para mabuksan ang mahalagang daluyan ng langis. Sa kanilang peace plan, kabilang sa mga kondisyon ng US ang muling pagbubukas ng strait bilang bahagi ng pagtatapos ng digmaan. Inaasahang tatagal pa ang digmaan na maaaring umabot ng 6 hanggang 8 linggo na mas mahaba kumpara sa naunang tansya na 4 hanggang 6 na linggo. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.